Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon. Banal na Panginoon Kristo at Gabay ng Kaliwan na Galibandang Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mabuting balita ang magpapalaya sa lahat ng mga tao at bansa. Ngayon, ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, Talatang 1, ito po ang mensahe. Pinalaya tayo ng Kristo upang manalangin, manatiling malaya, magpakatatag na tayo wag ng paanipin pang muli. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, Talatang 12 hanggang 16. Ito po ang mensahe. At mat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilibat sa kaharian ng kanyang nagmamana. Magitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 8, Talatang 2, Talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Wala na ako ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat ang namumuhay ayon sa hilig ng laman, humaling sa mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay ng espiritual. Ang pag-umaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulit sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 6, Talatang 22 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin ng Diyos. Ang natamo ninyo kabanalan at ang kauubuhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ng dulot ng kasalanan, ngunit ang kaluwag ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At ipagpatuloy po natin sa mga Galatia, sa mga gawa, Kabanata 4, Talatang 12. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Ngayon ay ibaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe. Magpasalamat muna tayo sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang salita at mensahe ito. Ngayon, paliliwanag ko po ito mula dito sa tema na ang mabuting balita ang magpapalaya sa lahat ng mga tao at bansa. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat na nais niya na ating mabatid na tayo ay pinalaya banal na Panginoon Diyos sa kapangyarihan ng demonyo o sa kasamaan sa pamamagitan ng pagbibigay sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob habang sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at mabuting balay niya ang tinayang at isinagawa para sa atin. So tayo ay kanyang pinalaya mula dito sa mabuting balita o sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. At sa pamamagitan ng mabuting balita o yung kanyang inayo, kapag ito ay ating isinabuhay, tayo ay ito ang magpapalaya sa atin sa ating pamumuhay na makalaman o sa ating kaulupang ito na makalaman na nagkakasala. So ngayon, para tayo ay makalaya sa makalabang pamumuhay nito o sa mga pagkakasala ay nalubusan ay ating dapat na sundin ang kalooban ng Diyos mula doon sa kanyang gabay sa mabuting balita. O tayo ay makapamuhay spiritual. So nais ng Diyos na tayo ay mamuhay spiritual. Upang sa gayon ay lumaya sa ating makalaman na pamumuhay na nagdudulot sa atin ng pagkakasala.
at tayo ay nahihikayat ng demonyo na tayo ay pasala at mapailalim sa kanyang kapangyarihan mula nung una. So tayo napalaya na doon at ang mabuting balitang ito ang nagpalaya sa atin at patuloy tayong lalaya kung ating susunod ang gabay ng mabuting balita o ng Panginoong Kristo na kanyang binalangkas dito. Na tayo ay mamuhay maka-spiritual. At paano yung maka-spiritual na yan na mamumuhay? Sa pamamagitan na tayo ay mamuhay ng matuwid, tarungan, may pagmamahal sa kapwa-tao. Tayo ay mamuhay ng mapayapa. Yan. Magpahiro tayo ng kapayapaan. Yan. Napakarami na yung binalangkas dito na ating dapat na tayo ay generally na tayo ay mamuhay na mabuti o banal na pamumuhay. Yan. Yan ang maka-spiritual na pamumuhay. Ngayon, dito sa maka-spiritual na pamumuhay na ito ay palalayain tayo nito sa makalaman nating pamumuhay at tayo ay magdudulot ito ng kaligtasan sa ating spiritual sa ating spiritual na patutunguhan, ating magtakdang panahon ang paghuhubog na sinasabi. So kaligtasan spiritual. Kaya tayo ay yan yung ating patutunguhan, tayo ay mamumuhay spiritual. Kaya ngayon pa lamang doon sa itinahayag ng Panginoon sa Kristo, mamuhay na tayo maka-spiritual para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. At tayo ay hindi manatili sa makalaman na pamumuhay. Bagamat tayo nasa katawang lupang pang ito, ay patuloy na nahihikayat ng tawag ng laman na ika nga. Maliban doon sa tawag ng laman na makaseksual, ay yung mga makamaterial na bagay, makapansariling interes. Yan, yung mga iba't ibang mga dinudulot na galit, pagkainggit, yan, yung mga pagiging palalo, away, yung makasalanan na ginagawa, yung pagpatay, yung lahat ng uri ng mga pagkakasala. At doon sa makalaman ng pamumuhay, yan nagdudulot ng mga na yan. At tayo ay, para maiwasan yun, kinakailangan ay sa gabay ng mabuting balita o ng spiritual, tayo makapamumuhay spiritual. At kaya nga dapat ay itong ating kita ay ating patuloy na pakinggan at ito ay maisa buhay natin kagaya ng ating pagbabahagi ito. Generally at ilang mga bagay ating naibahagi sa inyo ang kaligtasan at aya sa atin natin padalangin mula sa kadiliman o kapangyarihan ng mga demonyo at paghahari ng Diyos. Huwag tayo tuluyang mailalim sa Kanya, sa Kanyang paghahari at kapangyarihan. Tayo napalaya na ng Panginoon sa Kristo at lubusan tayong lalaya kung tayo mamumuhay maka-spiritual. So ngayon, tanggapin natin ito para tayo ay lubusan. Ngayon, kung di natin natanggapin ito at patuloy natin yayakapin yung makalaman na pamumuhay ay tayo ay mapapahamak. Ito'y magdudulot sa atin ng kamatayan at kamatayan spiritual. Hindi tayo pagdating ng takdang panahon, tayo ay maaaring magkaroon ng kamatayan spiritual at tayo ay mabulin sa impyerno. So ngayon ay susunod sa mabuting balita, malaki yung ating pag-asa na maaari tayo makaisa ng ating banal na Panginoon Diyos at pagpalain sa buhay na walang hanggan. Kung mamumuhay tayong maka-spiritual. Ika nga o tayo ay mula sa kapayapaan, pagmamahal sa kapwa, pag-concern, tayo ay matuwid na pamumuhay, tayo ay hindi nainggipin, tayo hindi pa naaway, mga ganyang mga bagay na pamumuhay. Tayo may pagmamahal sa kapwa, gaya na pagmamahal natin sa sarili, yan, mga ganyang mga aral ng ating mabuting balita. So napakarami na ating dapat na malaman sa pamumuhay spiritual upang tayo ganap sa ating pamumuhay. Tayo dapat ay maging mahabagin sa ating kapwa, yan ay maka-spiritual na pamumuhay. So ngayon, kung tayo ay hindi mamumuhay ng ganyang mahabagin, mapagmahal sa kapwa, yan, tayo ay matulungin, tayo ay iba't ibang mga bagay, ay tayo ay pag pinamuhay natin yan, tayo malaki yung pag-asa sa kaligtasan spiritual. Ngayon, kung magiging makalaman tayo, makasarili tayo, naman tayo sa salapi, tayo ay palaway, tayo ay mapang-api, tayo ay may pansariling interes, yan, tayo ay iba't ibang mga bagay, tayo may hindi mahilig sa kapayapaan, tayo